Hello mga idol, shoutout nga pala sa inyong lahat, muling nagbabalik, RQY Graphic TV. Siya nga pala guys, mag-unboxing ako ng MK630. Kaya kung nagbabalak kayong bumili ng MK630, ay tamang-tama itong video na to ay para sa inyo. Dahil dito sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano ito ina-assemble kung paano siniset up ang MK630. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. Kaya tara na guys, umpisahan na natin. Ngayon, titingnan natin kung ano ang laman ng package ng MK630 na Kowi cutter. Depende sa supplier o package na nabili ninyo, maaring may counting pagkakaiba sa mga accessories. Pero sa karamihan ng units, ito ang mga kasama. Siyempre, ang Kowi MK630 vinyl cutter mismo. Kasama na rin ang mga stand part na kailangan para may patong natin ng maayos ang machine. Meron ding blade holder kung saan natin ikakabit ang cutting blade. Kasama na rin ang pen holder na ginagamit kung gusto mong mag-drawing o mag-test gamit ang ballpen imbis na blade. Ginagamit din ang ballpen para sa calibration. Mayroon siyang power adapter, power cable at USB cable para sa power connection ng computer, at kadalasan ay may kasama ring sample blade, ilang accessories at user manual. At bago itapon ng kahon ay siguraduhin kumpleto muna ang lahat ng accessories. Ay may package din pala itong, bago ko makalimutan, ay meron din package na driver ng Sign Master. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang machine stand. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang machine ko ay fully assembled na. Pero para matulungan natin ang mga first time user ay ipapakita ko ang tamang pagkasunod-sunod ng pagbuo ng gamit ng original na stand parts. Makakatulong ito para maiwasan ang maling paglalagay ng mga pyesa. Una, makikita natin ang dalawang side na frame o leg stand. Sunod, ang mga crossbar na nagdudugtong sa mga magkabilang side. Kasama na rin ang mga screws, bolts at ginagamit para maging matibay ang pagkaka-assemble. Kapag ina-assemble ninyo ang stand, huwag agad higpitan ng todo ang lahat ng tornilyo. Ilagay muna ang lahat ng pesa sa tamang pwesto bago ninyo i-final tighten ang bawat screw. Kapag pantay na ang stand na tama ang alignment, saka lamang higpitan ang lahat ng tornilyo. Pagkatapos mag-assemble ang stand, saka ilagay na ang maingat ang Kowi MK630 sa ibabaw nito. Siguraduhin naka-stable at pantay ang pagkakalagay ng machine bago ito gamitin. Ngayon, nakasetup na ang machine. Kailangan naman natin ang bawat bahagi nito ay sa harap ng machine. Makikita natin na ang control panel kung saan natin isiset ang iba't ibang function ng cutter. Makikita rin ang cutting carriage, ang bahagi ng gumagalaw pakaliwa at pakanan habang nagpuputol ng vinyl. Dito rin natin ikinakabit ang blade holder or pen holder. Sa ibabang bahagi naman ay cutting strip na nagsisilbing protection habang nagkakat ng blade. Makikita rin natin ang mga pin roller sa likod. Ang trabaho ng mga ito ay hawakan ng vinyl para hindi ito dumulas habang nagkakat. Sa ilalim ng pins roller ay ang grit roller, ang tinatawag na grit
roller na siyang umihila sa binil, papasok at palabas ng machine. Napakahalaga ang tamang pagkakahanay ng pinch roller sa pagiging maayos ang bawat cut. Sa likod ng machine naman ay makikita natin ang iba't ibang connection ports. Narito ang power ports kung saan ikinakabit ang power adapter. Katabi nito ang USB port na ginagamit para ikonekta ang machine sa computer. At makikita rin natin ang power switch na ginagamit para i-on at i-off ang cutter. Sa likod din ay dumadaan ang binil habang nagpapakain ito ng papasok at palabas ng machine. Silipin natin ang control panel. Dito natin makikita ang iba't ibang button na ginagamit araw-araw. May origin button para iset ang starting point ng cutting. May test button para gumawa ng mabilis na test cut bago ang actual project. May reset button para ibalik ang machine sa default position. May arrow key para mano-manong igalaw ang carriage o binil. At dito rin natin isiset ang speed at force. Depende na sa material na ating puputulin. Sa mga susunod na episode ay isa-isahin ko ang kung paano gamitin ang bawat setting. Balikan natin ang mga accessories ng blade holder, naglalaman ng cutting blade. Ang pen holder naman ay ginagamit kapag gusto mong mag-practice ng drawing ng hindi nasasayang ang binil. Ang USB cable ay magkokonekta sa computer, samantalang ang power adapter ay magbibigay ng tamang supply na kuryente sa machine. Maliit man ang accessories na ito ay mahalagang alamin natin ng tamang paggamit ng bawat isa. Bago natin tapusin ang video, narito ang ilang mga tip para sa mga beginner. Huwag agad buksan ang machine nang hindi muna sinusuri kumpleto ang lahat ng accessories. Itabi ang lahat ng screws, blade, maliliit na pyesa sa isang lalagyan para hindi mawala. Basahin muna ang label at bawat accessories bago ikabit. Huwag pilitin ang anumang pyesa na kung hindi ito agad pumasok. Siguraduhin pantay at matibay ang pagkakalagay ng machine na stand bago ito gamitin. Episode 2, pag-aaralan naman natin ang tamang pag-install ng blade, tamang blade exposure at ang mga common mistake ng madalas na gawin ng mga beginners. Kung may matutunan kayo sa video na ito ay huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa RQI Graphic TV at i-click ang notification bell para hindi ninyo mamimiss ang mga susunod na episodes. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa episode 2.